Isang napakalaking privilege talaga mga kapatid kapag tayo ay ginagamit ng ating Panginoon Diyos. At manatili po tayong nakatayo at atin po munang basahin sa 1 Timothy chapter 6, verse 11 to 12, the message. At sabi po rito mga kapatid, "But you, Timothy, man of God, run for your life from all this. Pursue a righteous life, a life of wonder, faith, love, steadiness, courtesy." Then verse 12, "Run hard and fast in the faith is the eternal life, the life you were called to, the life you fervently embrace in the presence of so many witnesses." At tayo po muna ay manalangin. Lord, maraming pong salamat, O God, sa araw na to, Lord Jesus. Alam po namin, baliwala po ang lahat ng bagay na gagawin namin sa araw na to kung hindi po kayo ang manguna. Lord, use me for your glory, Lord Jesus. Use me, Lord God, para maiparating ang message mo clearly and boldly, Lord God. Dahil wala pong magagawa ang bawat isa sa amin kung wala po kayo, Lord. Lord, kayo po ang kumilos sa aming kalagitnaan, Lord. At patuloy kayong mangusap sa bawat nakikinig, O God. Maraming pong salamat. In Jesus' name, Amen. Amen. At pwede muna tayong magsiupo, mga kapatid. Run for your life. Di ba pag narinig natin, ano ba yung ibig sabihin ng run for your life? Kung titignan po natin yung verse na nabasa natin sa 1 Timothy chapter 6, verse 11 to 12, ang nagpayo po rito kay Timothy is si Paul. Na kung i-atras po natin yung verse na yan, saan ba kailangang tumakbo o umiwas si Timothy? Ito yung mga bagay na pwedeng magparumi sa kanya. Kaya nga sabi niya, run for this, run for your life from all this. May mga bagay na kailangan nating iwasan at pursue a righteous life, a life of wonder, faith, love, steadiness, courtesy. So, ibig sabihin, dito ini-encourage ni Paul si Timothy na mag-strive for godly living. Ibig sabihin, marami kasi talaga tayong isa-sacrifice kung ang ating focus ay dapat mag-serve sa ating Panginoong Diyos. Run for your life. Ano ba ang ibig sabihin ng run for your life? To run or to escape from great danger. Sino na po dito yung nakapanood ng mga film na yung tumatakbo talaga sila, may mga takbuhan na gano'n. Dahil alam nilang may danger na nasa likod nila. Di ba hindi pwede na hindi ka kikilos eh? Kasi alam mo na kapag naabutan ka ng danger na yon, pwede kang mapahamak. So ano yung dapat mong gawin? You need to run. Kasi meron kang pinoproteksyonan.
yung buhay mo, kailangan mong proteksyonan. Yung salvation na nasa iyo, kailangan mong proteksyonan. At hindi ka pwedeng sasabihin pag may nagsabi sa iyo, oh may tsunami. At sasabi mo, okay, gaganon ka lang. Parang hindi ka kikilos. May paparating na malaking dilubyo. Okay, gaganon lang ba tayo? Sa normal o sa literal na reaksyon ng isang tao, ang gagawin natin is run. Kasi, bakit? Mayroon tayong pinoproteksyonan. Ito yung buhay natin, mga kapatid. Tatanungin ko kayo, mga kapatid, mahal niyo ba yung buhay niyo? Siyempre naman, wala no siguro magsabi na hindi. Mahal mo ba ang kaligtasan mo? Then we need to do something para yung salvation ay nasa ating kamay kahit na anong mangyari. We need to run for our life para ma-protect kung ano man yung meron sa atin, mga kapatid. Kamusta naman yung binigay sa atin ating Panginoong Diyos? Paano natin pinahahalagahan yung bagay na binigay sa atin ni Lord? Diba sa ating mga kapatid, kapag merong isang importanteng bagay tayong hawak, paano yung hawak natin dapat? Diba ganun dapat? Or ganun nga kasi napaka-importante niya. Pero kapag hindi siya importante, baka ganun lang yung hawak. Parang sinasabi natin na, okay lang naman kahit mawala. Parang wala lang, sige, okay lang, sige, kahit may kumuha or mawala, wala lang. Pero kung talagang, sabi nyo nga, mahal niyo yung buhay nyo at mahal niyo yung kaligtasan nyo, paano yung hawak natin? Dapat ganun. Kasi we need to protect our salvation. Dapat hindi ito mawala sa ating kamay. Meron ako, mga kapatid, na isang nabasa, na isang pabula. Ibig sabihin po yung mga bida doon is mga animals. Minsan nakikwento ko siya sa mga bata. At doon sa story na po yun, mga kapatid, merong isang unggoy. Yung unggoy na yon, nakakita po siya ng pulot-pukyutan or honeybee. Diba alam po natin yung honeybee? Siyempre masarap po yun. Nakakita siya ng isang puno na parang punong-puno siya ng pulot-pukyutan. So, na-attract doon yung unggoy. Tapos, maya-maya, nagulat siya kasi may mga ibang hayop or ibang animals tumatakbo sa harapan niya. Pero siya, kain lang siya ng kain. Tapos, ang sabi yung isang ahas, sabi niya, may panganib, kailangan na nating tumakbo. Pero hindi siya pinansin ng monkey kasi busy siya, kain siya ng kain. Tapos maya-maya naman, yung giraffe naman dumaan. Kaibigan, may panganib. Kailangan na nating tumakbo. Hindi niya pa rin pinansin. Kain pa rin siya ng kain. Tapos maya-maya, yung kapwa niya unggoy na yung dumating. At sabi ng unggoy, kailangan na nating umalis dito, may panganib. At ang sabi ng unggoy, minasama niya pa, sabi niya, gusto mo lang kuhanin yung pagkain ko kaya mo yung sinasabi. Diba minsan ganun tayo, may pinapaalalahanan tayo tapos minamasama pa. So yun yung nangyari. Ang ginawa ng unggoy, kain lang siya ng kain. Parang kahit anong mangyari, kain talaga siya ng kain. Pero maya-maya, nagulat siya, wala na siyang naririnig na tumatakbo. At feeling niya, mag-isa na lang siya, nandun na lang siya, kain lang siya ng kain. Tapos nakaramdam siya ng sobrang init. Alam niyo po ba yung panganib na paparating? Nasusunog na pala yung buong gubat. At pagharap niyang ganon, nasunog yung unggoy. Hindi na siya nakawala dun sa apoy na paparating yung panganib. So balikan naman natin yung mga animals na tumatakbo. Takbo sila ng takbo hanggang sa nakarating sila sa isang lugar, sa isang malaking bato na alam nilang pag noon dun sila ay hindi sila ma-harm ng apoy. Kaya yung mga animals na nandun sa malaking bato na yun lang ang na-save. Yung mga ibang animals na pumunta sa ibang lugar, yun yung napahamak. At kasama yung unggoy na matakaw. Dahil ayaw niyang makinig, kaya siya na pahamak. So sa tingin niyo, mga kapatid,
ano yung mangyayari doon sa mga animals kung tumigil sila sa pagtakbo? Mamamatay sila. Kaya don't stop to run, mga kapatid. Dahil pagka tumigil ka, kamatayan talaga. Sigurado tayong mamamatay. Maaring literal or spiritual, mga kapatid. Kaya huwag tayong titigil kahit anong mangyari. We must fix our eyes sa ating Panginoong Diyos kahit na anong mangyari. Dahil kapag ka tumigil tayo, yung sinasabi niyong salvation na sabi niyo mahal niyo, di ba? Mawawala yan inyo, mga kapatid. So may mga bagay tayong kailangan tandaan. Important things to remember. Atin po itong pag-aralan. Una sa number 1, run ahead and never turn back. I-review po natin, mga kapatid, yung ating scriptural reading ngayon, di ba, mga kapatid? Minsan, pag nagbabasa tayo, maiinis tayo sa mga Israelites eh. Kasi napaka-ungrateful talaga, walang utang na loob. Bilang paulit-ulit na pinapakita sa kanila ni Lord yung kabutihan niya, but still, ano yung sinusukli ng mga Israelites? Sinasabi pa nila, kasi dapat hindi nyo na kami dinala dito eh. Dapat nandun na lang kami. Imbis na sinabi nila na, thank you Lord, kasi nandito kami, we are safe now. Hindi ganun eh. Lagi silang nagre-reklamo, lagi nilang sinasabi na dapat kasi hindi nyo na lang kami inalis dun. So, sa atin mga kapatid, sabi nga sa Philippians chapter 3 verse 14, I'm off and running and I'm not turning back. Sa atin, nakilala natin ang ating Panginoong Diyos. Ang daming magagandang bagay na ginawa sa atin ni Lord, di ba? Mula sa, sabi po si Lian, lahat na yata ng kasalanan nagawa na natin, pero still tinanggap tayo ng ating Panginoong Diyos. Kaya gugustuhin pa ba nating bumalik sa dati? Sa dati nating buhay na kung saan malayo tayo sa ating Panginoong Diyos. Kaya ito yung sasabihin natin, I'm off and running and I'm not turning back kahit anong mangyari. Pag-aralan po natin yung story ni Lot. Alam ko po yung iba familiar na po sa story ni Lot at yung kanyang asawa. Sige, basahin po natin sa Genesis chapter 19 verse 17, ESV version. Sabi po rito, and as they brought them out, one said, escape for your life. Do not look back or stop anywhere in the valley. Escape to the hills, lest you be swept away. Alam niyo po ba yung nagsasalita po dyan is yung angel? Kasi si Lot, ayaw niya pang umalis eh. Kasi nangihinayang siya dun sa bagay na lilisanin niya. Maganda kasi yung lugar. Pero, yun ay wawasakin na ng ating Panginoon Diyos. Kaya, kumbaga parang sinasabi ng angel, escape for your life. Maawa ka naman sa buhay mo. Umalis ka na dyan, kundi mapapahama ka. Do not look back or stop. Huwag kang titigil. Basta tumakbo ka, maawa ka sa iyong buhay. Escape for your life. Pahalagahan mo yung kaligtasan mo dahil pagka tumigil ka, pag lumingon ka, mapapahama ka. At yun nga po yung nangyari sa kanyang asawa, di ba? Sa mga nakakasunod po sa scripture reading, di ba? Nalagpasan na natin tong story ni Lot na kung saan yung kanyang asawa nung lumingon ay naging haliging asin. Kasi nga po ay hindi niya nakayanan na hindi bumalik yung kanyang ulo eh. Kaya nag-turn back siya. Kaya napahamak siya, mga kapatid. Kaya sa atin, sabi nga, run ahead and never turn back. Laging ang focus natin, yung race natin ay papunta sa ating Panginoong Diyos. Sabi ko nga doon, di ba sa story nung kanina kwento ko, mga kapatid, yung mga animals na tumakbo sila hanggang sa nakita nila yung pinaka-safest place na hindi sila ma-harm. Walang iba kundi yung malaking bato na yon na hindi sila pwedeng matupok ng apoy. Walang iba kundi sa presence ng ating Panginoong Diyos.
Kaya mga kapatid, kung aalis tayo sa presence ng ating Lord, ano yung mangyayari sa atin? Kaya nga sabi, di ba, sa Biblia na kakilakilabot na bagay ang mawala sa kamay ng Diyos na buhay. Kasi nakakatakot naman talaga kapag nawala tayo sa presence ni Lord. Kaya don't stop. Kahit na anong mangyari, kahit na ano man yung ino-offer ng mundong ito, don't stop. Kasi kaligtasan mo yan, buhay mo yan, na dapat mong alagaan at dapat ipaglaban, mga kapatid. Then number 2, run to protect your relationship with God. So ito rin po yung isa sa mga familiar na story sa atin, yung kay Joseph at yung sa Potiphar's wife, na kung saan ay tinukso siya. Basahin po natin sa Genesis chapter 39 verse 12. She caught him by his cloak and said, "Come to bed with me." But he left his cloak in her hand and ran out of the house. Alam niyo po, nung pinag-aalalan ko to yung buhay ni Joseph, sobrang nakakabilib. Di ba po minsan mga kapatid tayo, gina-justify natin yung isang tao na ano kasi siya, broken siya, kaya niya siguro nagawa yun. Kasi nasa mood siya na wala siya sa mood, kaya niya nagawa kaya siya nagkasala, kaya siya nakagawa ng ganitong bagay. But look, Joseph, mga kapatid, hindi po maaring broken siya nitong mga time na to kasi alam naman natin yung naging buhay ni Joseph, di ba? Sa mga familiar yung story ni Joseph, nalayo siya sa kanyang family. Pero hindi yan naging hindrance para umiwas siyang makagawa ng kasalanan, mga kapatid. Sabi nga dito, and ran out of the house. So he ran to protect his relationship sa ating Panginoong Diyos. Kaya ba natin itong gawin, mga kapatid? We should run yung mga bagay na alam mo magpapadumi sa iyo o magpapalayo sa iyo sa presence ng ating Panginoong Diyos. Run to protect your relationship sa ating Panginoong Diyos. Ito nga yung sinabi niya sa Genesis chapter 39 verse 9. How then could I do such a wicked thing and sin against God? Pero nyo mga kapatid, isang taong broken, isang taong malayo sa family, nag-iisa lang siya, tapos malayo pa siya sa lugar niya, maaaring hindi siya komportable kasi hindi yun yung place niya eh. Malayo siya sa kanyang pamilya at mga kamag-anak. But still, ito yung sinabi niya, how then could I do such a wicked thing and sin against God? Hindi ko kayang makagawa ng bagay na magbibigay ng kalungkutan sa ating Panginoong Diyos. It's a wicked thing na gumawa ng kasalanan sa ating Panginoon. Kaya ano yung ginawa niya? Tinutokso siya ng Potiphar's wife. Tumakbo siya. He ran to protect yung integrity niya. At makikita natin mga kapatid, na sa huli, kung babasahin po natin yung story ni Joseph, dahil na-maintain niya yung kanyang integrity, yung kanyang relationship sa ating Panginoong Diyos, ginamit siya sa napakalaking mission, mga kapatid. At siya yung pinagkatiwala nung nagkaroon ng famine dun sa kanilang lugar. At marami siyang nasave. At dahil din doon ay nakasama niya muli ang kanyang family. So balikan natin mga kapatid, run ahead and never turn back. Then run to protect your relationship sa ating Panginoong Diyos. Then number 3, run for the sake of others. Basahin po natin sa Luke chapter 15 verse 20 to 22. Sabi po rito, so he got up and went to his father, but while he was still a long way off, his father saw him and was filled with compassion for him. He ran to his son, threw his arm around him, and kissed him. Verse 21, the son said to him, Father, I have sinned against heaven and against you.
I am no longer worthy to be called your son. Then verse 22, but the father said to his servants, quick, bring the best robe and put it on him. Put a ring on his finger and sandals on his feet. Dito sa story na ito mga kapatid, kasi ang nakikita lang natin dito na parang nasabik yung father kaya tumakbo siya. Pero na-amaze din ako nung pinag-aralan ko siyang maigi. Meron palang isang tradition sa Jewish na ang tinatawag ay kezaza. Ang ganito po ang sa ceremony ng kezaza. When a Jewish son lost his inheritance and then return home, they will break a large pot. So kukuha pa sila ng large pot. Pag nakita nila na paparating yung sana wala na sa kanya yung kanyang mana or nawala na, at babasagin nila to sa harapan ng taong yon at sabay-sabay silang sisigaw ng, you are now cut off from your people. Kumbaga, dinideclare siyang persona non grata. Hindi ka pwedeng tumuntong dito. At kapag tumuntong siya doon, pwede siyang kuyugin. So, yun yung naisip ng father. Kaya, alam niyo mga kapatid, nung nag-aantay yung father, hindi po siya sa labas ng bahay nag-aantay. Doon sa labas ng village. Kasi pag nakapasok yung kanyang anak, pwedeng kuyugin yung kanyang anak. Kaya, sabi nga doon, nung pinag-aralan ko siyang maigi, hindi lang pala siya takbo lang na slow motion. As in, mabilis na takbo, as fast as he can. Tumakbo siya ng mabilis para ma-save yung kanyang anak. Kasi kapag hindi siya tumakbo at may mga taong nakakita sa kanyang anak, pwedeng mapahamak yung kanyang anak. Grabe yung love ng father. At sabi nga ron, meron pala silang tinatawag din yung reputation nila na halimbawa nung time nila, di ba, mataas yung katungkulan nung tatay, nung prodigal son. It is a shameful for a man to show his legs. Kaya kapag tumakbo sila, syempre hindi maiiwasan na makita yung legs nila, di ba? Parang nilalagay pala nila sa kahihiyan yung sarili nila kapag tumakbo sila ng ganon at nakita yung kanilang legs. Pero hindi yun yung naisip ng father. Ano yung naisip niya? Kasi kailangan niyan tumakbo ng mabilis to save his son. Kaya nga sabi niya, diba, ano yung una yung sinabi? Quick, bilisan nyo. Siguro habang tumatakbo siya araw-araw, para na-imagine ko na araw-araw nandun yung dalawang or mga servant niya, hawak na agad yung ring, yung parang araw-araw ginagawa nila yon para lang maproteksyonan yung kanyang son. So, ganon katindi yung love ng father. Why the father ran? Kasi to protect his son. Ganon din ang ating Panginoong Hesus. Siya talaga yung pinaka-best example ng pagmamahal sa atin, di ba? Na lahat talaga sinacrifice niya para tayo ay ma-save. Talagang naramdaman natin how God love us. Then, kailangan natin itong i-imitate. Sabi nga, run for the sake of others. Hindi lang tayo tatakbo para sa buhay natin, kundi we need to run for the sake of others. Basahin po natin sa 1 Peter chapter 2, verse 21. Ang sabi po dyan, for God called you to do good, even if it means suffering. Just as Christ suffered for you, He is your example and you must follow in His steps. So sa atin po mga kapatid, hindi lang po tayo tumatakbo para sa ating sarili. We are also running for the sake ng mga mahal natin sa buhay. Katulad nga nung ginawa ng father, diba? Kinalimutan niya yung sarili niya. Kinalimutan niya yung pwedeng kahihiyan. Ang sinabi niya na kailangan kong gawin to kasi pag hindi ako tumakbo ng mabilis, pwedeng mapahamak yung anak ko. At pwede siyang ma-harm. So, ganun din dapat yung ating thinking, mga kapatid.
Ngayon mga kapatid, paano ba natin nilalaban yung mga bagay na pinagkatiwala sa atin ni Lord? Are we fighting for this? O yung mga taong pinagkatiwala sa atin, nilalaban ba natin? Or okay lang kahit mawala? Okay lang ba sa ating mga kapatid na hindi natin kasama yung mga mahal natin sa buhay? Are we running for the sake of others o parang wala lang mga kapatid? Then we must follow the footsteps of Christ, mga kapatid, na kinalimutan yung sarili para lang tayo magkaroon ng kaligtasan. Kaya sa atin, mga kapatid, minsan kasi masyado tayong focus sa ating sarili at nakakalimutan na natin yung bagay na pinagkatiwala sa atin ng ating Panginoong Diyos. We must run for the sake of others. Dahil may bagay na binigay sa iyo ni Lord o may mga kaluluwa na pinagkatiwala sa atin ang ating Panginoong Diyos. Then number 4, run for the goal of salvation. So kanina tinanong ko kayo, di ba, kung importante ba sa iyo yung buhay mo? Siyempre naman. Di ba nakikita niyo po yung sa isang box na yung laman po ng box na to is mamahalin or babasagin. Ano po yung nakalagay doon? Ayun, fragile. Tapos nakalagay doon, handle it with care. Kasi pag nagkamali ka, pwede siyang mabasag. Pwede siyang mabaliwala. Kahit gaano kamahal yung bagay na yon, pwede siyang mawala. So sa atin mga kapatid, nandito na tayo, may nasimula na tayong laban. So ano yung gagawin natin? Pababayaan ba natin na mawala ito sa ating mga kamay? Then run for the goal of salvation. Huwag nating hayaan na mawala ito sa atin. Sa Philippians chapter 3 verse 14, basahin po natin, I press on toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Alam ko bawat isa po dito ay may mga goals. Sabi nga, di ba pag tinatanong po natin yung isang tao, ano ba yung pinaglalaban mo? Di ba? Sabihin nila, pinaglalaban ko yung pag-ibig ko, yung may ganun pa. Pinaglalaban ko yung family ko, kaya nga lahat gagawin ko para sa family ko eh. Pinaglalaban ko yung ganito, maraming mga bagay. Pinaglalaban ko yung future ko. Kaya nga nag-overtime ako, ginagawa ko lahat, nagpupuyat talaga ako. Kasi they are fighting for something na temporary lang naman, mga kapatid. Although importante naman talaga siya. Pero minsan, nakakalimutan natin yung napaka-importanting bagay. Nandun pa rin ba yung goal natin for the prize, mga kapatid? Or parang wala na lang sa atin? Are we handling yung bagay na binigay sa atin ni Lord o parang wala na lang talaga? Basahin po natin sa 2 Timothy chapter 4 verse 7. Ang sabi po rito, I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. So, tatanungin ko kayo mga kapatid, kaya ba natin itong sabihin? Or are we fighting the good fight talaga? Or nagiging ano lang tayo, pinapanood lang natin yung laban ng iba, laban ng ilan, pero you're not fighting the good fight talaga. Dahil yung mga bagay na binibigay sa iyo ni Lord ay hindi mo naman talaga ginagawa. Masasabi ba natin to? Are you fighting the good fight? Mga kapatid. Ang hirap sabihin to mga kapatid pag alam natin na wala naman talaga tayong ginagawa. Napapansin ba natin, nandito ba yung mga mahal natin sa buhay? Are you fighting the good fight? Umahayo pa ba tayo? Are you fighting the good fight? Inaalagaan mo pa rin ba yung relationship mo kay Lord? Are you fighting the good fight talaga?
Tandaan natin, we are pressing toward yung goal. Meron tayong goal. Hindi tayo nandito lang para maging tagaupo lang, mga kapatid. So, are you fighting the good fight talaga ba, mga kapatid? Sige. Sabi nga rito, mga kapatid, alam natin na time is getting short. Jesus is coming soon. So, masasabi pa ba natin to? Are we running for your life, kapatid? Are we fighting? Or okay lang naman na mawala? Pagka wala na yung mga okay lang, ayaw nila eh. Are you fighting for your family? Are you fighting dun sa mga taong pinagkatiwala sa iyo ng ating Panginoon? Time is getting short. Jesus is coming soon. Don't stop. Alam niyo po, mga kapatid, may isang story. May isang tatay na ikwento sa akin, pero iba yung dating sa akin, mga kapatid. Matagal na to, may nagkwento sa akin, meron siyang napanaginipan. Yung nagkwento nun sa akin, naging kapatiran natin ng mahabang taon din, pero ngayon wala na siya. But sabi niya sa probinsya nila, may isang tatay daw na naginip siya. Kasi itong tatay na to, nag-promise siya na, Lord, magsiserve ako sa iyo faithfully. Pero nung dumating yung magandang trabaho, magandang opportunity, nakalimutan niya yung lahat. Pati yung family niya, lumayo kay Lord. Dahil mas inuna niya yung opportunity na dumating sa kanya. Alam niyo ba, mga kapatid, nagkaroon siya ng matinding panaginip. Kahit ako, kinilabutan ako dun sa panaginip na ngayon, mga kapatid. Dahil ang panaginip niya, nakapila yung mga mahal niya sa buhay. At siya nakatingin lang. At habang hinahampas ng berdugo yung ulo ng isa-isa ng mga mahal niya sa buhay, yung dugo tumatalsik sa mukha niya. Na sinasabi ni Lord, pananagutan mo yan. Hindi ka kumikilos. Time is getting short. Jesus is coming soon. Anong ginagawa natin, mga kapatid? At katulad ng tatay na to, nakita niya isa-isa. Nakapila yung mga mahal niya sa buhay, pinupugutan ng ulo. At sa bawat talsik ng dugo, sa kanyang mukha, nararamdaman siya, ako may kasalanan. Kaya sila napahamak. Aanhin natin, mga kapatid. Anong gagawin natin? Wala pa ba tayong gagawin? Time is getting short. Jesus is coming soon. Pero masyado pa rin tayong nagpo-focus dun sa bagay na napakawalang kwenta. Then you need to run for your life. Baka paglingon natin katulad ng unggoy, paglingon mo, wala na pala, wala nang pag-asa kasi hindi ka marunong makinig. Then run for your salvation. Hindi na, malapit na yung due date natin. Ano pa ba? Wala ka pa bang, hindi ka pa ba lalaban? Hayaan mo pang umawala sa'yo yung bagay na binigay sa'yo ni Lord. Basahin po natin sa Revelation chapter 3, verse 11. Behold, I am coming quickly. Hold fast what you have, that no one may take your crown. Mabilis na lang yan, Lord, mga kapatid. Di ba nasasabi natin, ang bilis ng oras? Ang bilis ng oras, hindi na natin namamalayan. Hindi na talaga natin mamamalayan. Baka paglingon natin, katulad ng nangyari sa unggoy, paglingon niya, wala na palang pag-asa. Napahama ka na pala. At yung kaligtasan ay wala na pala sa kamay mo, mga kapatid. So, ano ba yung reason bakit tayo nandito? Para lang ba makinig? We must do something. Sabi nga, kapag kami nilalaban ka, gagawin mo lahat para doon.
Hindi yung parang nakikinig ka lang pero wala naman talagang talab. We must do something para yung crown ay hindi mawala sa'yo, mga kapatid. Run for your life. Run for your salvation. Sabi nga, nung angel kay Lot, maawa ka naman sa buhay mo. Maawa ka sa sarili mo. Then you need to run for your life. Tayo tayo, mga kapatid. Tandaan natin, mga kapatid, maring malapit na yung due date. Hindi natin hawak yung oras natin, maaring dumating yung kamatayan or yung pagbabalik ng ating Panginoong Diyos. So ngayon, ano yung pinaglalaban mo? Baka nakaiba pa yung focus natin, mga kapatid. Fight for your salvation. Uulit-ulitin ko yung sinabi ng angel kay Lot. Maawa ka naman sa buhay mo. Alam mo yung mangyayari kapag ka hindi mo nilaban yung salvation mo. Maring masasabi natin, okay lang. Mahaba pa naman siguro yung oras. Masasabi natin yan ngayon kasi hindi pa natin nararamdaman yung parusa. Pero pag nandun na kaya tayo, masasabi kaya natin na okay lang, okay lang. Then makinig tayo, mga kapatid. Malapit na ang pagbabalik ng ating Panginoong Diyos, pero ano pang ginagawa natin? We are not fighting for our salvation. Dahil hinahayaan natin itong unti-unting mawala sa kamay natin. Nandito nga tayo, pero yung isip natin ang layo-layo kay Lord. Ang puso natin, malayo naman talaga kay Lord. Imagine niyo, mga kapatid, ganito na lang yung hawak mo sa salvation mo. Kasi sinasabi mo, okay lang naman kahit mawala na eh. Dapat ganun, mga kapatid. Kasi importante yan. Buhay mo yan eh. Come on, mga kapatid. Kailangan natin ang presence ng ating Panginoong Diyos para restore yung love natin sa ating Panginoon. Di natin alam, unti-unti na pala yung bagay na nasa iyo ay nawawala na. Pero masyado ka pang kampante, parang wala pa rin tayong ginagawa. We need the Holy Ghost right now. Hallelujah, Lord Jesus. Lord, speak to us. Hallelujah, Jesus. Come on, church. Fight for your salvation. Hallelujah, Jesus. Fight for your life. Fight for the life ng mga taong mahal mo. You call me to your purpose as angels on the stand for your glory. Let's renew our fire, mga kapatid. As your love and grace demand, and I will run to you, to your words of truth, not by not by